Hi class, this is Engineer Pau. Ang goal ng ating YouTube channel ay mapadali ang mga complex lessons and problem solving sa college at board exam. So class, ito yung problem na prinobide ko last video. So ang given, for liquid 1, meron siyang density na ito. Sa liquid 2, ito may total volume, total density, hinahanap yung mass 1, mass 2, total weight, and given yung gravitational force. Okay? So first step, since nakita natin na may total density and total volume, so ano ba yung formula na related tong dalawa? E di ba density? Okay. Tapos, i-check natin yung given. Yung meron na. So, meron tayong total density, meron tayong total volume. So, ang nawawala na lang total mass. So, dapat i-isolate natin to. Okay? So, ito na yun. Then, since given silang dalawa, lagay natin. So, ang total volume ang given 100 liters. So, ito. So, kung yan lang, hindi pwede. Bakit? Kasi hindi makakancel si liters. Pero alam natin that 1 cubic meter is equivalent to 1,000 liters. So, cancel to, cancel. Magiging 80 kg of mass. So, store nyo sa A. Okay? So, tinuro ko na yan paano mag-store sa lesson 1. Then, what's next? Diba? So, hinahanap si mass 1 and 2. Okay? So, ito meron tayong total mass. Tandaan, pag may total mass, ibig sabihin, meron siyang individual parts or smaller parts. So, ito yon mass 1 and mass 2. Okay? Wala tayong mass 1 and mass 2. Dalawa pa yung nawawala. So, kailangan mag-incorporate tayo ng variables. So, alam natin that mass, pwede siyang makuha dito. Okay? So, isolate, magkakaroon tayo nito. So, meron kang density 1 given, density 2 given, may total mass na tayo na solve. Pero wala pa tayong volume 1, wala pa tayong volume 2. Okay? So, ilagay muna natin lahat. So, ito na siya. Okay? Then, meron din tayong total volume na given. So, di ba sabi ko pag total, meron siyang smaller parts. So, ito yon B1, B2, so equal to 100 liters. So, kailangan gawin na nating metric, convert lang. So, magiging ganito siya. Okay? So, makikita nyo that ito and ito, similar dito. So, ang gagawin, gagamitin natin tong equation 1 and equation 2. Okay? So, ganito yan. Paano ba yan? Ito si equation 1, ito si equation 2. So, tinanggal ko ng units kasi metric naman lahat. Okay? So, na-metric na. So, ito, since kokonti, ito na lang isolate natin. Isolate natin si B sub 1. So, dito siya galing, nilipat lang to. So, ito na siya, yung minus. Tapos, itong B1, isasalpak natin dito. Okay? So, ito na siya, yung nasalpak. Then, distribute. So, magiging ganito siya. Ito, ililipat natin dito. So, magiging negative 70. So, ito, ma-minus mo, magiging ganito. And then, pareha silang negative. So, maka-cancel yan. So, magiging positive na. Ito na yung B2. Okay? So, ito, magagamit natin dito. Sasalpak natin siya dito para ito na lang yung nawawala. Okay? Ganun gagawin. Tapos, ito, lilipat lang doon. So, magiging minus. Ito na siya. B1, B2. So, yung hinahanap natin is M1 and M2. Okay? So, meron tayong density 1, density 2. Ang kulang na lang para magamit natin itong rho equals to mass over volume is itong B1 and B2. So, okay, kompleto na. So, lalagay na lang natin. Ayan, direct. So, ito, galing to dito. Isolate lang yung M. Okay? Then, ito, cancel. So, kilogram of mass. Then, ito rin, cancel. 35 kilogram of mass. Okay? So, ito, tsaka to, galing lang. So, dito. Then, lastly, we have total weight. So, paano yan? Diba yung total weight? Equivalent sa mg. Pero kasi may total siya. Ayan. So, dapat yung mass, total din. So, ang total mass, ito, empty, di ba total? So, summation lang yan ng parts. Yan, summation ng parts lang siya, okay? Then, 45 plus 35. So, may 80 na tayo dito, which is total mass. Tapos yung G, gravitational force na given, ito lang siya, okay? Then, ito, tsaka to is Newton. So, yan lang yun. Pag gusto natin ng kilogram of force, alam natin, 1 kilogram of force equals to 9.81 Newton. So, cancel, ito lang yun. Ito, divide lang by 9.81. So, ito na siya, okay? So, yun lang guys. Thank you. So, yun lang guys. Please subscribe to my channel para mapanood nyo pa ang iba't ibang engineering lessons. Thank you.